Live. Live na tayo, sis. Live na. Ah. Tayo po isasalo sa ating Diyos. At hindi po kami mag-perform. Kami po ay umaasa rin po na papapalain ng bawat aming tubig. At ito ay aming maalay para sa ating Yahweh Day. Welcome you, Holy Spirit. Worship you.
Praise the Lord. Amen. Tayo po ay tuloy-tuloy na mananambahan sa ating Panginoon. Kaya po ay nanayaan po muling itaas natin ang ating mga kamay at ibigin natin ang ating mga mata at naghin natin ang pasensya ang ating mga kamay. Naya siya, we worship you with all of our heart.
Let's sing once again the Lord's part. Please forgive me. Please forgive me all my sins, oh God. I surrender to you. Hear my prayer as we walk this life and never ever leave me. I'm nothing without you. Please let
at muli kami ay nagkatipon upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagagawa kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At muli po, Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan at inaamin ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Hindi namin kaya ang lahat ng ito kung hindi mo kami, Panginoon, pangungunahan, Lord God. Yahweh Shaddai, alam po namin na itinatag mo po ang gawain na ito, Panginoon. Hindi po kami ang nagtatag nito, kundi ikaw lang, Panginoon. Kaya patuloy mo pong ipakita at ipakala sa amin ang iyong banal na kapangyarihan at pagpapala sa bawat isa. Palakasin ang aming mga espiritu ng hihina, Panginoon. At Lord God, tulungan kami na kami mga na lumalapit sa iyo at umaasa, Panginoon, at pinangahawakan ang iyong mga pangako sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Gayun din ang aming mga pamilya. Lord, tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang iyong lingkod na ipinadala sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalain ang iyong mga salita, Lord God, at ikaw pang patuloy na mauna sa kanya at itago siya sa iyong banal na likuran, Panginoon. Lord, alam po namin ang 100% katagumpayan na ipagkakaloob mo sa amin sa oras at sa araw na ito, Panginoon, sa gabi ito, Lord God. At anuman ang mga mitiin, hindi namin ito, Panginoon, alam, sabat ikaw lamang, Lord God, ang nakakaalam ng laman ng puso ng bawat isa, Panginoon. Ano man ang kanilang mga dala-dala, ang bawat isa sa amin sa lugar na ito, Panginoon, Lord, ay pagkakalooban mo ng kalutasan, Yahweh El Shaddai, at patuloy namin itinataas sa iyo ang 100% katagumpayan ng gawain na ito mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain. At inaalisan namin ang anumang gawa ng Diablo sa bawat buhay namin, sa aming pamilya, sa gawain na ito, sa pangalan ni Jesus, ay wala itong karapatan at bagkus ay ang iyong banal na salita lamang ang aming inaanyayahan na manahan manatili sa aming mga puso. Lord, muli tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ng bugtong mo na anak na si Jesus, Panginoon, tapagligtas at mananakop at magagamot ng aming buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po'y tuloy-tuloy na sa gabi ito. Ang gagamitin po ng ating Panginoon sa gabi ito ay walang iba kundi si Brother Bert Lapa. Grace
Kapatid na Diyos, maraming masalamat. Karapat dapat lamang ikaw ay aming pasalamatan, pagpilihan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yaman ikaw ang Diyos na namin may gawa ng langit at lupa na hindi nagbabago simula noon ngayon at magpakailanman. At ikaw ang natatanging Diyos na kinikilan namin tumawa, pumili at umiira sa aming kapanahunan ng pangitaw ay aming nagilangin paglikuran at apat na day ng buhay. Lagi namin itinatandaan at inuturing kapag kami nakakasama-sama nakakatipo sa ganitong larangan ng pagtitipon, Panginoon, isang malaking pagpapala para po sa amin. Sapagkat alam namin ang layunin mo kami ay patuloy na palalahanan, turuan ng sa ngayon kami lahat ay lumakad ayon sa ikatuwiran at kabanalan. Biyaya pa rin kinikilala namin sa aming mga sarili sapagkat kahit kami paulit-ulit na nagkukulang, ito naman ang kahinaan mo, Panginoon, sa tuwing kami ay natutong magpakumbaba, nadilingin upang marapatin ang bahagi sa amin sa lahat ng aming gagawin sa kagaya ngayon, Panginoon. Na hinig namin ang iyong masaganang mabagat grasya ng kapatawagan at ito'y aming inihilig sa iyo, Panginoon, upang lahat ng aming gagawin, lalo na sa aspeto ng pakikinig, Lord, ay kami ay marapatin mo nga po. Patawagin, linisin sa aming karulihan upang lahat ng aming gagawin sa pagtitipon na ito ay pawang isang masaming aming handog na magbibigay parangal at kaluhuran ng iyong ngalan ngayon at magpakailanman. Buksan muli ang isip at puso ng bawat sa amin, Panginoon, sa aming pakikinig ng mabuting balita na ang gagamitin mo naman, Panginoon, lingkod na naway ikaw ang makinig sa kami ito at wala kami ibang pangalan, pararangalan kundi ang pangalan lamang na higit sa lahat ng pangalan. Ikaw ang aming Panginoon sa Kristo. At pagpalangin ang lahat ng tungkot na parito na walang pag-alinlangan sa iyong magagawa, sa iyong kapangyarihan, at sa iyo walang mahirap at walang imposible. Ang lahat ay mapangyayari sa taong may pananalig at pananampalataya sa iyo. Kaya naman, Panginoon, pagpalangin ang lahat na tungkol, maging ang aabutin ng tinig mo sa labas ng lugar na ito, Panginoon, ay abutin at pagpapala ng siksiliting ng umapaw at higit sa lahat, pagpalangin ang mabuting balita na aming pagdinidayan na ito ang katiyakan ng aming tagumpay at dahil sa tagumpay, ikaw ay aming patuloy ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang buhay at makapangyarihan ng Diyos.
Purihin natin ang malakas na malakas. At samahan ng malakas na sigaw. Ayan, sigaw mo lang, answered prayer na tayo. Tayo po ay manatiling nakatayo sa ating kinilalagyan at buksan natin ang ating mga dalang Bible. Our Gospel reading is taken according to St. Mark chapter 4 verse 26 to 34. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay St. Marcos, Kabanata 4, talata 26 at hanggang 34. Sa ating wika, ganito ang pagkakasaan. Sinabi pa rin ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulan sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos yun, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya namamalayan kung paano. Ang lupay siyang nagpapasipol at nagpapabunga sa mga pananim. Kusbuguna sa kauuhay na pagkatapos ay malilitig sa mga bukid. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagamas sa pagkadapat ng alihim. Saan natin may hambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng bili. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasangay ito ng malalakay. Ano ba't ang mga ibon na nakapamumugan sa mga sanang ito? Ang salita'y pinag-aral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sariligan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kaya, nasa muli malakas na palakpak para sa Panginoon. God is good. And God is good. Talaga. And all the time, palakpakan natin si Lord. Pagbilang ng Diyos. At sa po na siyempre masaya at magandang gabi sa atin lahat. Amen? Sino sa inyo ang masaya? Kahit may problema? Ayan, dapat talaga. At bago tayo mopo, sa pagkatako po ng iba, tingnan mo muna ang iyong katabi. At sabihin mo sa kanya, kapatid, mapalad ka. Dahil ngayong gabi, nakatabi kita. Pero ito naman ang pakiusap. Huwag mo akong kakausapin. At maging kakalabi din. Dahil ang ating gagawin ay bawang pakikinig ng mensahe ng papagaling ng ng lahat ng pangangailangan natin. Amen? Okay, palapakan natin ang Panginoon sapagkat ngayon ay oras para makinig. So, dali na tayo, di ba? Okay, tayo po ay pwede na kumalakot ulit sa Panginoon. Habang naupo sa presento ni Yahweh, alam niyo mga kapatid, itong ating pagkakayan ay tungkol ito sa siyempre yung pag-ahari pa rin ng ating Panginoon na inihalin tulad sa pinakamaliit na binhi. Walang iba ang ustasa. Tanda natin, ang Panginoon ay hindi siya nagtuturo o nag-aral na hindi ginagamitan ng talinhaga. Nasabi sa ating binasa. Dahil, para magkaroon ng, kumbaga, yung madali ang pangunawa, yung mga audience o nakikinig. At ginagamit natin hanggang doon sa
kakayanan o yung kinasanayan o yung kultura ng isang nationality. For example, sa ating bilang mga Pilipino, di po ba? Tayo ay, ano ang ating kulturang kinagisnan bilang mga Pilipino? Hospitable. Yan. Yan ang ating katangin sa kultura natin, di ba? So, sa mga Bicolano, mahilig sa ayan. Mga maura-ura. So, ganyan po ang pamarang ating Panginoon. Paano madaling gets, makarelate yung audience, yung tinuturuan at pinapakaralan ng mabuting balita. Sa tagpong ito mga kapatid ay may kasabihan na yung kung alin yung maliit, ano nangyayari? Yun ay may tendency lumaki. Hello? Dahil yun ay, ito sa kasabihan po yun. Kung sino yung mahina, yun ay pinalalakas. Amen? Sabi ko kasi na, so, ang mahina siyang pinalalakas. Ang mahirap, itinataas. O pinagyayaman. Ito ang kalakaran. Ito ang tinatawag na kalakaran ng Diyos. Isang balangkas na inaayaman ng mga namundo. Subalit, mga kapatid, sa ito ay isang balangkas na inaayawan ng mundo, pero tila isang balangkas o formula na nababasa natin sa banal na kasulatan at nangyayari sa lahat ng buhay ng tao, mga kapatid Kristo. Kaya, ang tirinhaga sa butil ng mustasa ay nagtuturo, mga kapatid. Nagtuturo na ang salita ng Diyos na kahit ito ay mistulang maliit, mga kapatid, sa pananaw ng mundo, subalit ito'y may kakayahan. Mayroong tinatawag na incredible, hindi paniwalaan, pagbabago, yung mayroong kakayang magbago, may kapangyarihan na magbago sa taong totoong kinikilala o ina-acknowledge, nire-recognize ang salita ng Diyos. Na walang iba ay yung tinutukoy, walang iba ang salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid ko ay sa ating patuloy na pagninilay, mayroon po akong inihanda. Kumbaga yung kadalasan ngayon ang ating pagninilay sa salita ng Diyos ay dinadaan ngayon ang ating minamahal na po lingkod sa pamamagitan ng password. Ayan, password, diba? Kagabi, kung kayo ay nakinig sa yung Tuesday family appointment, mayroon siyang ginamit si Brother Dennis Prias, yung 3 E. Ayan. Pero ito sa ating pagpili ngayon, sa aking issue ngayon, na aking pinag-pray, mga kapatid, 3 letrang M. Ano ito mga kapatid? The 3 M's on how the kingdom of God grow and develop in the heart of men. 3 letrang M. Na kung paano ito, o yung ang pag-aari ng Diyos, dapat ito ay mag-grow, lumago at mamunga. Saan? Sa buhay ng tao, sa puso ng tao. Na dapat ito yung mag-esip. Walang iba ay ang salita ng Diyos. Palapakan natin ang Diyos. So mga kapatid Kristo, kaya dito po kayo dadalhin at sa design na ito mga kapatid na alam ko ang salita ng Diyos ay kagaya nga po ng binhi na hindi ito napapansin ng marami. Mga kapatid, sumali kapag ito ay inalagaan. Diba? First, and na gusto mong issue niya mga kapatid is first M stands for memorization. Okay. Memorizing what? The words. Okay. Paano yung mga kapatid Kristo? Yung pag-memorize o kasi ito ay naunawaan natin, nalalaman natin through our hearts. Yung mind natin, mga kapatid Kristo, sabi doon, commit to memory
by heart. Remember, sabi ko, keep in mind, bear in mind. Alam niyo mga kapatid, ang mahalagang kapag mayroon tayong na pakinggan, salita, kagaya ngayon. For example, ako mismo, nasik sa puso ko, May 11, 1994, yung bibinan sa salita na yun, through DWXI. Hello? Alam niyo po ba yung salita na yun? Dahil yung time na yun ay kami nung aking sister wife, first wife, mga kapatid, ay namumuhay na wala sa kalooban ng Diyos. Kaya yung napakinggan namin at the time, yung word na yun, na kayong mga nagsasama na hindi kasama. Yung babae, lalaki, mga kapatid, ay impyerno ang mapupuntahan. Yun po ay nagano sa akin, sa aking isip, sa aking isipan. Hindi namin nakalimutan yun. Naalala. At yun po ang naging dahilan na sa pamamagitan ng salitang yun, nandito ngayon si Brother Bert sa inyong harapan. Na ito ang dahilan kung bakit gumagamit ang Panginoon. At tayo lahat ay mayroong iba-ibang karanasan na nakasig sa puso natin, kagaya ng gawain dito. Hello? Di po ba? Sino ang talagang naging dahilan ng lahat kung bakit nag-exist yung gawain ng ating Panginoon dahil nakasig sa puso ng tao kung sino may hindi mo alam. At alam kong kung yun man ay totoo talaga kung ang Diyos talagang mahimala ang Diyos. Kung kumilos, mamamanga ka talaga. Dahil ito ang dahilan. Ito mismo kumain na kung saan na napapabilang. Ito ay gusto lang isang hindi na nakasi sa puso ng ating minamahal na lingkod. Diba? Diba ano na yun ang sitwasyon na gawain ng Panginoon? Nagsimula sa isang salita, tinangkap, inalagaan natin lingkod. Diba? Tayong lahat, bahagi ng bunga ng binhing dahil sa puso natin ginagawa. Hanggang ngayon, nagpapatunay na ito'y talagang gawain ni Yahweh. Na ngayunin, spread the good news. Dahil ang gusto ng Panginoon, anos dapat lahat. Subalit talagang mayroon talagang rejection. Mayroon talagang tatanggi sa invitation ng Panginoon. Mismo nga niya, kanya mismo mga kababayan, hindi siya tinanggap. Hello? Kaya talaga kung totoo ang salita ng Diyos. So, yan po, through memorization of God's Word. Sabi ng, kung medyo titignan natin mga kapatid, yung ating, buksan niyo ang Bible niyo in Matthew 20, mga kapatid kong Kristo. Matthew 20, sabi doon, ay ganito. Sabi dito ganito ay, tandaan ninyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa Kanya. Anong ibig sabihin? Hello? Dahil doon sa tumanggap nito mga kapatid Kristo at nagkaroon ng manifestation. Yung pangatlo yun napakit ko. Sa tao na yun ang gagawa ng asyon sa tao yun na tinanggap ang salita ng Panginoon. Mga kapatid Kristo. Kaya mismo ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin nung tayo ay nakapakinig. Mga kapatid, ng mabuting balita ito, hindi kailanman ito mawawaglit sa isip, sa puso natin dahil ito ang nagbigay sa atin ng gabay at lupay sa sitwasyon na kung saan meron tayong pinagdadaanan, di ba? Dahil po sa salita na yun na nagturo at lumabay, nagtumuro sa atin
nag-ingat sa atin para hindi tayo makapag-desisyon nang lalong ikakapahamak natin. Di ba? Paano natin makakalimutan yun? Yung ginamit na tao na nagbigay sa iyo ng comfort. Natulungan ka. Dahil ang pagtulong ay sa gawain ng mabuting tao. Di po ba? Mayroon ba masamang tao na dadamayan ka? Malamang ipahamak tayo. Dahil malamang masamang tao na dadamayan ka, lalo sa kagipitan mo, ang tao makagagawa yung tao rin ang mayroon banal na takot sa Diyos. Kaya ito yung dapat natin makita dito sapagkat yung pag-aalala natin, sabi ng Panginoon, alalahanin natin. Di ba sa Banal na Misa, sabi niya, yung ginawa ng Panginoon sa atin. At isa pong mahalagang maunawaan natin yung mga napapakinggan natin salita ng Diyos na mayroon pong pangako. Di ba anong tinutulot ng salita na nagbibigay ng pag-asa? Di ba? Ang salitang may kapangyarihan magbago, magpagaling. Kaya through the delivery of words of God, di ba? Nandun yung power to heal, para gumaling. O, sabihin ko sa mga kapatid, di ba mas mainam na pakinggan yung salitang I love you? Sinong ginagawa yung exercise na magpadama ng pagmamahal? Kaysa, pintasan ka. Hello? Di ba yung positive word? Yun po ay isang kapangyarihan na hindi, di ba, sa totoo lang, kahit nga, tayo mismo, nasasaktan ang kalooban natin kapag nakapanginig tayo na hindi nararapat po sa bagay na ginagawa natin. Kahit gumawa na natin ng mabuti, di ba? Dapat ang kapalit doon, appreciation, pasalamat. Pero, di ba? Kaya, napakalaga po na yung salita, kung believe, na malaki pa ang salita ng Diyos na nakasi sa tao, ay talagang dapat alalahanin po yun. I-memorize natin dahil yun ang ating tatlumay gabay sa ating paglalakbay. Yung journey. Tayo ay naglalakbay sa mundo ito. Ilang kilometro naman tinakbo natin. Hindi na natin mahalagay kung haba. Pero ang mahalaga, nagagawa natin yung mensahe na nilalayon ng salita ng Diyos. Nasabi doon, nandiyan at hindi ba? Na parito siya para bigyan tayo ng isang buhay na ganapat kasi siya. Paano mangyayari yung isang buhay na ganapat kasi kung wala yung hangarin natin na doon pa lang sa pag-memorize. Hello? Ay wala tayong panahon doon. Abala tayo sa mga bagay sa mundo natin, i-create ng separation. Magpatiwalay natin sa Diyos. Abala tayo sa mundo. Ano yung sinasabi ng Romans 12:2? Do not conform. Huwag na tayo umayo sa takbo ng sanlibutan ito. Magbago na tayo ng isip at diwa upang mapatid natin yung kung ano yung nakaluluto. Sa kanya. Diba? Kaya, mahalaga po yung bidi na lagi nating dinasalitaan. Yun yung una. Pangalawa, second M stands for meditation. Ayan. Meditation. Okay? Pangalawa. Through meditation, alam mo bang sa pag-meditate at yung pag-awit, isama natin yung pag-awit. Mga kapatid, ito ay isang action or practice of kumbaga meditating word na kung saan mga kapatid, kung bakit kailangan ng meditation, bakit mahalaga yung meditation? Sabi doon, it helps to calm your mind, heal your body, and create a spiritual link with you in God. Nag-create ng, kumbaga, daan para magkaroon ng ugnayan sa Diyos through meditating the Word. Sabi ng Diyos sa chapter 1 verse 8, sabi doon, huwag ninyong kaligtaang basahin, dilidlin, araw-gabi lahat ng nasasulat doon sa aklat na yun. Upang mapatid natin yung kung ano yung nilalaki. At may pangako. Ano yung pangako?
Hello? Andiyan ba kayo? Giginhawa at magtatagumpay. So, napakalaga talaga na yun ang maging practice natin. Kaya ngayon, nagpa-practice tayo tuwing Miyerkules dito. Kaya na, siyempre, iba-iba yung, kasi ano yan decision yan Life is what we make. Ang buhay ay depende kung ano yung gusto natin. Batay doon sa, at batay dapat, ang gusto na naging pipiliin natin ay batay sa kalooban ng Diyos. Kalapakan natin ang Panginoon. Yes. Okay. So, bago ko, why meditation is important? Yan nga po. Answer, calm your mind, heal your body, and create a spiritual link with you and God. Whatever you want to do. Kung ano man ang daw ating tawagin, mga kapatid, yun ang mangyayari. Hello. So, dapat maniwala po yun. Sino sa inyo gusto mong maging siyempre, mayaman? Sino gusto maging mayaman? Alam niyo mga kapatid, pag sinabing yaman, hindi po yan dahil na sa pera. Tanda po natin, ito na ba yung pera ka, no? Mahalaga yung yaman, di ba? Tama? Pero, ang totoo niya mga kapatid, para sa personal kong panagabay, mas pipiliin ko yung kayamanan na hindi kailanman mananakaw sa atin. Ano yun? Kasi yung mga bagay sa mundo ito, maging sangi pa yan ang natin kapapahamak Hello? Pero hindi ko sinasabi masama yaman. As long as yung yaman ay nagagamit doon sa tamang pamamaraan na magbibigay parangal, glory sa ating Yahweh. Amen? Lalo ng dito siyempre kailangan ng finance. So, walang nagbigay, nagtulong, dumamay. Alala ko tuloy yung barangay Damayan. So, alam ko yung barangay Damayan talagang nagkakabayan. Tama po ba? Ang ganda-ganda na yung barangay natin, di ba? Si Damayan. So, ano yung ibig sabihin doon sa tulong? Diba? Kung ano yung ginawa natin sa ating kapwa, yun ang aanayin natin. Paggawa ng mabuti, good works. Diba? Kung ano yung ihasik, yun ang aanayin. So, maliwanag na yung binhi na dapat natin ihasik sa pang-araw-araw nating buhay, yung mga bagay na ang kapalit ay magbibigay una sa ating ng ginawa. Sampo. Siyempre, ang Panginoon lagi ang napararanalan dahil yun ay ayos sa kanyang banal na salita. Diba? Para natin ang Panginoon. So, nakailan tayo? Ilan na? Dalawa? O ano yung muna? Through memorizing the words of God. And pangalawa, yung through meditation and song. Sa inyo, nakaranas mo ba kayo ng madaling araw? Nag-meditate na salita ng Panginoon at sinasabay ng song, yung awitin. Diba? Diba, kapag tayo ay mayroong mga problema dadaanan sa awit. Naranasan ba natin doon? Alam niyo ba, kapag yun yung ginawa natin, hindi lang yung physical ang ating pinagkamali. Spiritual healing. At yung ating relationship sa Panginoon. Kaya yung, kung maalala ko, mayroong nag-share patungkol sa prayer ng madaling araw. Effective. Mismo ang ating Panginoon. Siya ay gumigising madaling araw, umakit sa mundo para mag-meditate, magdalangin, kausapin ang ating Panginoon. Yun ay talagang dapat
mahirap gawin, pero kung yun ay talagang sisikapin, mangyayari. Ako nag-try, pero talaga. Pag nagising ka, sarap ang magandang dalangin na ahimik sa madaling araw. Dahil ikaw at ang Panginoon ang nakakausap. So, nagkakasing tayo ng tinatawag na good atmosphere. Magandang kumbaga yung sitwasyon na natatransform. Mayroong tinatawag na incredible transformative power na tinatawag. Ano yung ibig sabihin ko? Dahil nga, yun yung nagagawa ng maliit na salita na hasik sa puso natin. Kaya, time na in-exercise natin, andun ang nais ng Diyos sa atin. Kaya, laging masigla tayo, kahit na may patong-patong na problema at dumari sa buhay natin, hindi tayo affected kasi protected tayo ng salita o yung bibinga sa puso natin dahil yan ay may pangako ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung i-share yung naranasan ko, ako mismo ay nung time na ako po ay ma-aksidente sa motorsiklo, naputol ko itong left ko niya. 1 month before na yung ceremony po namin, nangyari po yun. So isang malaking hamon po yun sa sarili ng maglilingkod at papunta ako ng outreach. Pero yun ang nangyari. Pero alam niyo po ba, ang itinuring kong biyaya pa rin yung pangyayari sa akin, hindi itinuring na negative yun. Dahil in every situation, mga kapatid, may purpose talaga ang Diyos. Yun ang naging naalala ko, alam ko may plano kang mas mahina maganda sa nangyayari sa buhay ko. Yun ang, kumbaga, nag-really sa isip puso ko. Hindi ako nag-complain sa pangyayari yun. Bagamat, alam niyo po mga kapatid, yung expenses na yung pagpapagaling sa operation, nagamit ko nga po yung pangangailangan para sa wedding ceremony po namin naka-schedule noong July 22, 2017. Kaya, alam niyo ba na nabigo ako doon sa tao mga nilalapitan ko? Na inaasahan ko, alam ko matutulungan ako, nabigo ako. Pero ang Diyos never na nagpabaya at ginamit ang isang programa sa telebisyon. Hallelujah. Pinag-invite mga kapatid. Noong October 21, 2017, the same year, mga kapatid, siksik din. Dahil yun sa pinanawag kong pangako ng Diyos na nakasi sa puso. Doon kami nakatipid sa mag-aawa ng Diyos. Ito na ang talagang hingin na ng Panginoon sa atin. Yung, kumbaga yung firmness ng pananampalataya natin. Na kahit doon sa sitwasyon yun, handa tayo tanggapin ang sitwasyon. Bigyan talagang ibigay natin, lalinan sa kami ng Diyos ang lahat. Then, ang Diyos, dahil sa kanyang pangako yung salita, pinagawa natin, nalagay sa ating puso, yun ang nagsisilbing power. Sabi mo, power. Para walang power rin. Palapakin natin si Yahweh. So, yan po yung mahalagang na dapat natin makita sa pangalawa. And finally, mga kapatid, the third and true manifestation. Ano yung manifestation? Ito yung event or object that clearly shows or embodies something especially a theory or an abstract idea. Meaning, mga kapatid, ay ito yung pinaka-landmark, ito yung patunay na yung manifestation ng word ng binhing kasi sa puso natin, nakikita mismo sa buhay natin, sa sarili natin, na dati tayo ay hindi natin ma-recognize ang gawain ito. Hindi natin mapatawan yung mga gumagawa ng kasigayan sa ating pagkatao. Di ba mahirap ito yun? Sinasaktan ang ating damdamin, kalooban. Di mahirap suklian ang pagkati yun. Amen?
Pero dahil sa binhi na nakasi sa puso natin, nagagawa pa rin natin yung ayos sa kalooban ng Diyos despite nung masamang ginagawa sa buhay natin. Yan ay mismo nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Di ba? Mismo kababayan niya. Dinreject siya. Anong sinukli? Wala siyang sinukli masama. Wala siyang binalik na paghihiganti. Ang kanyang binalik ay pagpapahal na puti. Grasya pa rin ang Panginoon. Diba? Kaya, dito mga Pag-Kristo, sabi nga po ng 1 Corinthians, kung mayroon kayong Bible, 1 Corinthians 12, 7-11, ay sabi dito ganito. 1 Corinthians 12, 7-11, ay ganito mga kapatid. Ang sabi niya, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayak na sumasakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa ay pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayanan magpahayag ng mga aral ng Diyos at sa isa ay ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang isang Espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit, isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. So mga kapatid, ito na yung, kumbaga yung kabuuan ng binhi o yung salita ng Diyos na talagang lulutang at makikita po yan sa ating pagkatao kung ito talaga ay i-acknowledge mo na tatanggapin natin. Dahil the fact na tayo ay nandoon sa number 1, yung na pag-memory sa salita, ibig sabihin, yun ay isa ng step na tayo ay willing, may hangarin, at walang nagangad na makasunod sa kalooban ng Diyos na hindi ipagkakaloob sa Kanya ng Diyos. So, yan po ang maniwala. Then, dito na, yung manifestation tinatawag mga kapatid, dito, bahagi ng salita o binhi na nakasik through memorizing or meditating o meditation. Dati tayo ay hindi marunong magpatawad. Hindi tayo marunong magmahal. So ngayon, nagagawa na natin dahil hindi na yung power, yung bunga ng binhi ng salita ng Diyos na nagbabago sa bawat isa atin. Dati, ang pangit-pangit natin, di ba? Hello? Sino? Kasi, kapag nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, pumapangit talaga tayo. Nawawala yung anointing, nawala yung ating originality. Na tayo binigyan kawang sa Panginoon, ngunit dahil sa ating pagsuway, pumapangit. Pero dahil mayroon pa rin ang Diyos talaga siya mismo ang gumawa ng paraan through the Lord. Ang kanyang butulan na, ang ating Panginoon. Na sino mang tumanggap sa Kanya ay hindi mapapahamak. Bagkus magkakaroon ng buhay at kaligtasan. Pero yung mga mag-reject ito, yung salita na ito, mga kapatid, ay talagang aanihin kung ano yung ating pinipili sa buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, yun po ang sign ng mga kapatid Kristo sa ating pagkatinay mga kapatid. Sabi nga ng kasabihan, di ba maliit? Ano sabi doon?
malimit. Abot ng langit. O sino gusto makarating ng langit? Simulan natin sa malimit. Pag malimit, tiyak, langit ang patutungan po natin. O, itong ginagawa na sa tutulan, may pangako din sa Panginoon sa sulat ni, hindi mo na-recall yung sa doon. First Timothy, kung di mo nakakasiguro yun. Ay, sabi doon ay, hindi po nasasayang lahat ng ating mga ginagawa. Kapag ito, aanin natin sa katawin. Sabi ng mga ko, first sunod niya ng 580, kung di ako nakakamali. Yan po ang dapat na, kasi ang salita o yung binig ng salita ng Diyos ay laging mayroon pong ano po yan power. Diba? Kaya, walk, kumbaga, walk the talk. Lakaran daw natin yung kung ano yung pinatayo. Lahat po tayo kasama po nagsisikap, nagmimiti. Kaya, salamat sa Diyos, abang ako ay nagbabagi, ako rin po ay dinudulutan ng mensaheng ipinapangalan, ipinabahagi. Diba? Ang sarap is, ang salita ay nagbibigay inspirasyon. Makapahinig ka naman na lalo kang bumabata. Ano makafeel mo? Lalo kang gumaganda. Lalo kang imaya ka. Ano makifeel natin? Kasi salita ng Diyos. Diba? Lalo, na-enjoy natin yung ganitong pagtitipo sapagkat dito tayo nabibigyan ng lakas. Sabi lang ng Hebrew 10:25, huwag ganitang tumano sa mga pagtitipon. Sino sa inyo ang nakalimot? Minsan. Sabi doon, huwag ganitang dumalo sa mga pagtitipon sapagkat dito tayo nagkakaroon ng lakas sa isa sa pamamagitan ng salitang ibinabahagi dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na baguhin ang lahat ng wala sa atin. Yung bulsang butas. Sino may bulsang butas? Na hindi na mabubutas at pupulungin. Ano yung mga kapatid, pagdating sa bulsa, parang na-enjoy natin yung salita. Kasi, sa totoo lang mga kapatid, sino ayaw ng pera? Hello? Parang kung nagkabosa mo. Yung pera kasi ay isa sa mga kumbaga, kompetitor ng salita ng Diyos, ng bili. Kapag mali ang ating tinatawag na ways and means para gamitin ang pera. Ang pera ay hindi masama. Pero kapag ang pera ay nagiging sanhi para mapalayo tayo sa Diyos, yan ang nagiging masama. Kaya sino gusto ng pera? Sayang lahat, mga kapatid Kristo. Kaya tanda natin ay ito na yung manifestation through manifestation of the words of God. Ito yung tatlong naging dahilan para ang pag-aari ng Diyos ay lumago. Kumbaga, lumago sa puso, sa buhay ng tao. Natuloy yun mga kapatid. Lalaanin natin sa pamamagitan ng tatlong yun ay dadating ang panahon na marirealize natin totoo ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang siyang kapag tinanggapin ay siyang magpapalaya sa atin. Diba? Dati, hindi natin matanggap ang katotohanan. Pero nung dumating na yung time na talagang oras na para tanggapin natin, then doon nag-operate ang power ng salita, ng dinig salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya, doon pa lang. Pero, tandaan natin, hindi laging nahuhuli. Hindi ang lahat sa atin. Dapat na tayo ay nakapakinig. Yun, pagkataon na yan, huwag na dapat natin i-ignore o kalimutan o yung i-reject. Dapat, sabi nga, ay binabanggit niya sa Bible yung kapag narinig ang salita ng Diyos, huwag na maging matigas. Hawakan niyo yung ulo niyo. Okay.
maging matigas ang ulo. Ibig sabihin, hindi na tayo magpapasya na batay sa sarili natin. Diba? Sapagkat ang requirement, mga kapatid, ang formula ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang sino na sa atin na isunod sa kalooban ng Diyos ay deny. Kalimutan ang pupusarin natin. Lagi ang tatanggapin natin, ang papahintulutan natin ay ang salita o kalooban ng Diyos. Dahil alam natin, siya ang utong ng lahat. Siya ang dahilan ng lahat sa buhay natin, ang Diyos. Kaya lahat ng papuri at lahat ng parangal ay para sa Kanya. Purihin natin si Yahweh. So, kapatid, sa pagkataon ito, sabi doon, subalit tayo sa binhi o salita ng Diyos na nasik sa ating mga puso at ngayon ito na ang bunga na nagpapahayag, naglalarawan, nagpapatunay at nagpapatutuo sa buhay ni Yahweh El Shaddai. So yun po ang tatlong mahalagang mensahe na sa pamamagitan noon, yun ay tutubo, lalago sa buhay ng tao. Kaya yung manifestation, kita-kita po yun sa atin bilang mga buhay na patutuo. At in fact, itong ating kapatid na nangangalaga, na nasiwa dito, sila po ay talagang pinagpala. Buong pamilya, di ba? Me in my house, we will serve the Lord. Yun ay manifestation ng salita ng binhi nasa sa puso natin. Sila. At hindi na yun, sila ay nag-i-spread ng good news para hindi lang manatili sa isa kundi sa lahat, nagmaring lahat. Pero yan po ay depende pa rin sa taong tatanggap ng binhi na yun, mga Kristo. Kaya, sa ating pagtatapos, totoong hindi basta-basta, hindi madali, mga kapatid. Ang gawang biro o hindi gawang biro, isang proseso lang na kapag-tarumpay ng buhay ang pag-usapan. Kadalasan ang paraan o proseso ng tao at ng mundong ating ginagalawan ay kabaligtaran sa paraan ng proseso ng ibig ng Diyos. Laging contradictory po, magkalaban. Subalit, sabi doon, ang mundong ito ay, ang gusto ay mabilisan, madalihan, kaya mahilig, kumbaga, ang gusto ng mundong ito ay walang hirap, mabilisan at walang hirap. In terms of success. Sabi naman, kaya ang mundo ito mahilig sa 1, 2, 3. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Madalas, mga kapatid, di ba? Yung mga taong ang ama ng puso niya ay gumawa ng masama. 1, 2, 3 ang iyang kapwa. Gagawa ng masama. Kaya nawa 1, 2, 3. Okay. So, sabi doon, ang tanong, sino sa inyo ang nakaranas ng mga 1, 2, 3? Kung ano scout. Ito ngayon, ang tunay at dapat tangkilikin ng tao natin. Di bali maliit, basta maliit siya, aantunglan. Napakit mo na ito kanina mga kapatid. Ito yung conclusion po natin na sa totoo lang, ito dapat ang tangkilikin natin. Hello? Kaya, ang mundo ito, alam natin yung sistema, huwag tayong aayon sa mundo. Mga kapatid, Romans 12:2. Kumain tayo sa kung ano yung salita, yung binhi na napapakinggan natin, pinagdindilayan natin, at makikita mas po sa pamumuhay natin araw, ito na yung manifestation ng salita o ng binhi. Kaya, sabi nga doon sa buti ng mustasa, ano pa pinakamaliit na binhi sa lahat ng uri ng gulay, subalit kapag ito ay talagang nagkumbaga na alagaan, lalago. At ano pa ang mga ibon ay nakapamumuhan. So ganyan tayo, di ba? Nagsimula sa isang pamilya ay lumalago at buong sambahayan nakakasama na nagpupuri, lilingkod, Yahweh, and Shaddai. Ito po yung dapat natin yakapin,
Dahil maliwanag mga kapatid, ang Panginoon ay kasama natin. Kaya sa pagkakataon ito, payagan natin, sabihin natin, ang Diyos ang maghari sa buhay. Amen? Kayo po ba yung handa na? Handa na tumanggap ng pagpapala? Ayan. So, pagtinahin natin ang mensahe ng awitin na kung saan pagaliin natin, payagan natin ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang mag-control, maghari sa buhay natin, tiyak yun. Walang problema na hindi mapagkatagumpayan. Walang pagsubok na hindi ma-overcome. Dahil God Himself overcome this world at bilang mga anak, tayo rin ay magtagumpay sa buhay na ito. Okay. So tayo ay magdilay mo. So tayo mga kapatid at tayo mga natin ang pagnilayan ng isa na awitin. Ayan po mga kapatid. Just close your eyes. Pagkita yan
Come on, help me you say hallelujah. Give him praise. Worship him in spirit. Hallelujah. Come on, help me you say hallelujah. 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 Yes, Lord. There is healing. There is healing right now. Hallelujah. Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling, magpalakas, at magbigay pag-asa. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Mag-ari ka, O Diyos. Mag-ari ka, Jesus. Ang puso ko kaluluwa ay sa'yo. Sa pag-ibig mong biyaya ay naligtas mo. Mag-ari ka, O Diyos. Mag-ari ka sa buhay ko. Yes, Lord. Panginoon, walang pag-aalinlangan ang puso sa kapangyarihan, mahimalang binhi na walang panging buwan ng salita. Na kapag ito'y pinanghari namin sa aming mga puso na looban, magbabago at magbabago ang lahat sa buhay namin. At kung kaya ngayon, Panginoon, kami nandito at nagkakalito sa iyong banal dahil parito sa iyong paghahari na sumako ng buhay namin at upang kami ay magmistula o magsilbing ilaw ng sanlibutan na ito. Lord, we thank you so much. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa biyaya nito na kami ay nagagamit mo. Representing your words, Lord. Bilang ilaw na tumataglaw sa mga nagdiling ito. Kaya po, Panginoon, isang malaking utang na loob namin ang aming mga buhay. At kaya naman, Panginoon, ikaw naman ay hindi nagpapabaya sa amin. At ito ang katotohanan na bakit nakatatayo kami sa harapan dahil ito sa iyong mahabagin o siksik, libig ng wawalang grasya at biyaya mula sa iyo, O Diyos, O Yahweh, El Shaddai. Kalapakan natin ang Panginoon, ang Diyos, at kapatid tayo ay ihingi sa Panginoon. Sino sa inyo may mga kahilingan? Prayer request. Kalooban ng Diyos na tayo ay pagpalain, tumanggap ng siksik ng libig, at pagpapala. Ikas natin sa Panginoon ang ating mga prayer request. Panginoon, o sa lahat kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay tinipon mo sapagat layunin mo na kung aming patuloy na tuwang pangalahanan. At salamat ng Diyos sa inisay na bagaman hindi kami, Panginoon, nagkaroon ng mga pagkakataon na gaya ngayon, Panginoon, ay ngayon mismo ay espesyal para po sa amin
sapagkat ito'y pangako mo sa amin ngayong gabi, walang uuwi at pauwiing bigo sa lahat ng mga kahilingan. Lord, inaasahan po namin at patuloy mong iuna ng iyong pagpano, Panginoon ng mamay, sa bawat kamay na nakataas ngayon, Panginoon sa harapan. Lalo mo patuloy na sundan ng mga himala, tanda, pagbalagan, ang mga kamay na yan, Panginoon, na kung saan sa bawat may karamdaman na ipatong ang kamay na yung pinagpalit gabi ay panunumbalikan ang lakas ng katawan ng mga kaulugan magaling na sa ngalan ni Jesus. Patuloy mo pagpalangin ang kanilang mga personal intention, personal kahilingan at laki ang pinhin ng panampalataya na ngayon pa man, Panginoon, higit pa sa kanilang lakasan ang ipagkakaloob mo sa kanila sa ngalan ni Jesus. Patuloy mo pagpalangin, dakilang Diyos, ang gawain na kung saan, Lord, isininang sa puso ng bawat kapatid na nangangasiwat, nagmamalasangit bilang coordinator, Panginoon, at assistant secretary to the Lord, na yung mga magagawa na bumubo ng music ministry, Lord God, sa lugar na ito. Patuloy mo bigyan ng iyong pag-ibig at pagkakaisa. At patuloy na ipagkaloob ang kanilang mga needs, financially, physically, emotionally, and spiritually, Lord, na ang kanilang pag-ibig mo ay sa layunin na ikaw patuloy na madakil na maparangalan ng mga talento kanilang tinanggap mula sa iyo. Patuloy mo pagpalangin ang aking mga kapatid na walang sawa na dumalo at isa sa pagtitipon tuwing araw ng Miyerkules at maging ang aming mga kapatid na nanghinan ng dami, Panginoon, na kapatid sa muling pag-alapin ng kanilang paglilingkod pananampalataya sa iyo, Panginoon. At gayon din ang mga may sakit at karamdaman, lalo na, Panginoon, ang aming kasama na aming kapatid sa lugar na ito at naglilingkod sa iyo, Panginoon, ay abutin ng iyong himala ng kagalingan sa oras na ito na naroon sa ospital, Panginoon, ng Amang Rodriguez. Lord, inasam po namin na ang mga pangakong ito, Panginoon, ay mangyayari sa aking mga kapatid kung saan hindi nag-alindangan sa iyong kapangyarihan na sa iyo walang mahirap, walang imposible. Patuloy mo pagpalangin ng bilang Diyos ang aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga tahanan, Lord. Patuloy mo kaming samahan, pangunahan, ingatan, subaybayan. We need, Lord, patuloy na maranasan ng iyong divine protection, provisions, guidance sa lahat ng oras panahon ng aming paglilingkod, sampu ng aming mga masabuhay. Lord, sa iyong makamay, pinagkakatiwala namin na ito'y balutin lahat ng nabanggit at hindi labay na panalangin at balutin ang iyong kalinihan ng badal mo dugo, Panginoon. At upang hindi magalaw ng kaaway, pagkos lahat ng aming mga kaibigan ay answered prayer na sa ngalan ni Jesus. At Panginoon, sinasama po namin ang panalangin ng aming ginangalan ng Birhen na hindi napapahindihan. Ito po ang aming sawat panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat at ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi. God bless. At tayo magpasalamat ulit kay Yahweh. Jesus,
lubos namin pinapasalamatan, Lord. Ang tagumpay na gawain nito, Panginoon sa iyo. Uuwi kami ng bibig namin ng tagumpay, ang answered prayer ng Panginoon. At maraming salamat rin po sa nagayag mo yung salita kay Brother Lord God na patuloy yung ginagamit siya ngayon sa ilabas ng Panginoon. Maraming salamat din sa bawat isa, sa mga manunuto, sa mga choir Lord God. Maraming salamat po Lord sa magandang team Lord God na ginagamit po Panginoon sa iyong uwasan. Maraming salamat Lord God sa patuloy na pagbibigay ng oras namin Lord God na hindi po kami rin Panginoon na nag-create kami ng time Lord God. Community na rin po na nasalita po ng oras na ang aming mananampalataya sa iyo Lord God. Maraming salamat Lord God na hindi sa aming pamilya na ito po ay ma-share din namin Panginoon ng aming nakikilala sa araw. Sa iyo namin binabalik Lord God ang kapagod. Salamat. Amen. Nasalin natin ang inuusapan ng Panginoon. Ama namin salamat ka sa pahinangalan mo sa aming kaharian. Sundin ang loob, isa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kayo ng nakakain sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipaintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Parangalan natin ang Panginoon na Panginoon, iyan ang Panginoon grasya ang Panginoon Diyos sa sama sa iyo. Upang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon na kami mamamatay. Amen. Bulati natin lahat ang salaklo. Luwalhati kasama sa anak at sa Espiritu Santo, kapag mo siyang unang-una ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Down to our blessing. Praise the Lord. Hallelujah. We're
lalong-lalo na sa ating Diyos na buhay, na sa Yahweh El Shaddai, sa katagumpayan ng gawain sa gabing ito.